Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Ito sa buwan podcast. Welcome sa mga tropa dyan. Kumusta kayo? No? Kung wala pa kayong masculine role model, well pare, dito. Welcome kayo sa channel namin. Sa mga girls naman dyan na, alam mo na, talamak ngayon ng walang airpat, walang kuya na maggagabay sa kanila. Edi kami na. Ito, real talk. Hindi ka talaga namin ililigaw. Unlike sa ibang influencer dyan na sasabihin lang sa'yo na, you deserve better, you deserve the world. Walang kwentang advices yun. Dito, real talk. Masakit man, but at the end of the day, reality will help you kaysa sa mga comfort lies. Tama. So kami ang pangalawang brotherhood mo. Kami ang pwede mo maging pangalawang airpat kung wala ka ng tatay. Kami yun. So isa daw, no? General ng Soy Army, ang puso ko nasa magsasaka. Hari nga ako ng hip-hop underground. Wala makakatibag dyan. Alam niyo yan. Yeah. Someday, soon, marirealize yung lahat yan sinasabi ko na yan. Ingatan niyo yung pera niyo, ha? At sa Slick and Dapper kayo magpagupit, Golden Boy Boxing Gym Club, Jackie Leville. Yes, Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka o gusto mo lang mag-amoy mabango pare, available mga perfumes natin. Pero kami sa TikTok at Shopee, nandyan yung mga links na sa description pare. Seduce, Foreplay, Climax, Black Prism, nandyan lahat. Alright, so safe pa, mura na, safe pa napapanahon. So kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Yeah. Ang swerte mo at swerte din ako. Magkakakilala na tayo. Kung seller ka ng Shopee at Lazada, merong drop-off hub dyan sa Better Living Parañaque. Ang pangalan niyan ay LV Trading. You know? Tigilan nyo na ang pangiinsulto sa mga katulong kasi mga bebe ko yan. Bebe ka daw ni SJ. Tirador ng Gago sikat na si SJ sa mga Facebook. Oo nga, pre. Talaga? Oo. Gago nare-reply na siya ng mga fan ko. Nakita ko yung comment sa kanya. Kasi sabi ni, natutuwa ako. Parang binati ni SJ ito. Sabi niya, ang lakas mo, Soy, ganyan. Sabi nung nag-comment sa kanya, may top Top commenter o top fan. Sabi, kunyari ka pa SJ sa 8 asset naman ang hinahanap mo. Nakakatawa kasi may inside joke na lumalabas pati sa YouTube, na sa Facebook na rin. Kilala na rin siya. Tama na patay na. Ang galit. Ay, alam nyo ba guys, sabihin ko ba, wag na. Wag na. So yun, speaking of walang tatay, no, kasi meron akong kilala. Magandang babae ito. May tsura naman kahit pa paano. Okay. Mabait din siya. No, medyo nakita ko rin yung niya, na paglaki niya. Mabait siya talaga. Ganyan. And then, suddenly, after a year, namatay yung airpat. Okay. So, natira na lang is yung mga kapatid at yung nanay niya. Mabait din naman yung airpat at nanay parehas. Perfect family nga for me. Walang naligaw sa mga anak. And then, napansin ko, after namatay na airpat, naging hubadera. So, ako, para sa akin, tingin ko, malaking factor din talaga na andyan yung airpat mo until bago ka mabitawan is dapat nasa right age ba? Hindi teenage years, no? Kasi, do you agree ba sa ganun? Na malaking factor din yun. Na bago mabitawan ng airpat yung gabay, at least wala na siya doon sa mapasok years man lang. Teenage man lang, no? Pwede na sabihin sa ganyan. Pero ako more on, maglilin ako sa yung impact ng tatay. Kasi meron naman akong kilala, yung tatay niya, hindi naman namatay. Pero, Walang impact. walang impact. Oo nga, no? Walang impact. So, Oo nga, no? Yung ibig sabihin mo yung makat lang kita, yung values ba Na-imprint ka. ma-imprint talaga, no? impact punto. bilang tatay, yun ang importante talaga. Kasi, actually, na-bring up, tuwing mapag-uusapan talaga yung babae na walang tatay. Naawa talaga ako. Kasi alam mo ang problema, nagiging lost talaga sila. Yung, kahit ilagay nila yung sarili nila sa posisyon na kumpiyansa na sila, tama tong ginagawa ko, yun yung akala niya. Pero pag tinignan mo, mag-zoom out ka, puro alanganin yung pinagagagawa sa buhay, kaya nakakaawa. Pero may ibang instances din
na tumata yung ano yung pinaka-panganay, breadwinner. Yeah. It's either lalaki man yun o babae, siya yung tatayo talaga no? Na magiging strict. Mm. Kaya nangyayari madalas, napapansin nyo pag nagkaroon kayo ng chick na breadwinner or lalaking breadwinner na tropa. Tangin na may pagkamasungit at bossy. Pansin nyo ba yun? Oh. Kasi Apply niya eh. Parang siya na yung tumayong airpat sa mga yun na magko-correct sa mga bullshit nila Oh, totoo yun. Yun nga ideally, sana man lang, umabot din. Di ba nga, merong tradition pag kinakasal pre yung tatay, iaabot na sa asawa yung babae. So yun na yung para sa akin na it's a tradition, it's saying na tapos na ako. Ikaw na, asawa ka, ikaw na bahala sa anak ko. Ideally, dapat ganun no? As much as possible, sana ganun lahat ng may experience ng mga babae. Kaso, syempre, hindi natin nga alam na may mga mamamatay, ganyan. Tas, walang kwenta nga. No? So, and pattern recognition, madalas talaga yung absent ang tatay or tatay na wala ngang impact, napapalayo talaga yung babae, pre, na wawala ng landas. No? Kasi, again, for ano na lang din in general pag ang lalaki din, walang magandang father figure, absent din, saan din naman pupunta? Lost din no? Lost din Oo. Kaya nga sabi ko, at alam ko, nag-agree din kayo dito sa sinabi ko dati, ang tao talaga, pag walang guidance, automatically, is chaos talaga ang punta. Chaos talaga. Ano nga kailangan mo talaga ng role model, mentor, talaga maghanap ka talaga ng mentor mo, either yung coach mo nga sa sport. Ako napansin ko talaga yan Ako, yung maraming tao sa paligid ko, indirectly, hindi lang kami nasa official agreement na, mentor kita. Pero hindi, sa totoo lang, may mga nagme-mentor talaga sa akin. Dahil, actually, yung ugali mo na matanong, na nagre-respect ka ng hierarchy sa mga taong nakikita mo, ganun. Laking bagay. Oo. Hindi nila napapansin na nilalagay mo sila sa posisyon na sila ang mentor mo Ina-absorb mo yung mga experiences nila. Ganun talaga kailangan. Napansin ko talaga yung pre, pag walang mentor, ano talaga? Pangit ng galawan. Mapababae, mapalalaki. Pangit ng galawan. Wala kang identity. Wala kang kang mentor. Oo. Kung meron man, leftist. Chaos Diabolic. Diabolic. Yan ang Atheist, leftist, activist, what a combo. Di ba? Tang inang yan, what a combo. Chaos yun nga sinasabi natin Kaya nga, alam ko na na-clip to ng isang side ng politics yung sinabi natin kung bakit tayo more leaning tayo sa right Kasi Nakakatawa yun. Parang gusto ko ulitin mo yun para maklip ulit yun. kasi nga more leaning sa right. Sumamagi. Oo. Sa right. More leaning tayo sa right. Bakit? Puro chaos dito sa left Ano ba lagi nilang motto, pre? Do whatever you want. No one can judge you. Diba? Hindi pwede. Pagka may mentor ka nga, your mentor will judge you. Sasabihin pa sa'yo ng mentor na in the real world, lahat ng tao, you judge ka. Gagano ka. Para maayos ka talaga Maayos mo yun pag iniisip mo na ma-judge ka Ang bobo mo naman. Diba? Ayusin mo yan. Bro. Diba? Sabihin sa'yo. Tayo ang gusto natin, order, rules, law, di ba? Sila, ganun sila lagi. Do whatever you want. People should be free. Freedom. Ganun lagi lang selling point Freedom. Pero hindi. Freedom has, ano yung lagi natin? Consequences. Yan. Freedom, hindi siya talaga libre. Kumbaga parang meron siyang consequences. At the same time, mayroong responsibility ang freedom Sila, hindi sila ganun Freedom ba ang kabadingan? Yeah. Actually, Agree. Agree. Freedom ang kabadingan. freedom. Yeah. Pero ang consequence nun, bulok na society. Oh. Diba? Kaya hindi talaga. Ito isa pinagtatanggol pa Ako, kahit sa mo ilagay yan, basta yung tao na yan, nagpo-promote ng transgenderism. Hindi ko alam kung yun yung term nun. Transgenderism, kabadingan. X yun, no? Hindi ko, ano yan, kahit meron pa siyang ibang i-offer, pero dahil promotor siya ng gano'n, ng kabadingan, X, ayoko. Wag na. Kalimutan mo na yung iba mong pangako. Kakalimutan ko yan. Kahit wag mo na ibigay yan. Wag lang matuloy itong mga kabadingan natin na tulog. Di ba? hindi niya tayo masisisi. Oo. Kumbaga, ang inaano niya sa atin Lang is, matuloy yung kabadingan. ang
binabala niya sa atin is hindi lang yan yung Oo. pinapromise namin. Gago ka ba? Masisisi nyo ba kami? Yan ang forefront na selling point ninyo. Ah, Di ba? yeah. Lagi nila sasabihin, hindi, dito sa amin gusto namin ng good governance. Hindi ba yan din yung selling point ng isa? Lahat naman yan gusto ng good governance. Eh. Ang mahirap, yung special feature. Yan. Ito sabihin ko sa inyo, bigyan ko na kayo ng kung bakit madalas manalo itong ayaw ninyo. Pareho yan good governance. So sabihin natin, good governance yan pareho. Wala namang magsabi, ay gusto ko ng bulok na sistema. Tama. Hindi eh. Lahat naman gusto ng maayos na sistema eh. Ito, ginagago na kayo ito eh. Special feature na itong isa. Kaya nanalo yon, papatayin ko mga drug addict. Di ba? Yun ang special feature. Good governance, special feature. Parang pag bumibili tayo ng iPhone, lahat yan gumagana. Lahat yan nagsisend ng message. Pero ang bibilin mo yung special feature. Mismo. Yun ang special feature na ito. Patayin ko mga maraming na maraming na preparation ng mga addict. Oh. So, nanalo. Okay. Ito isa, good governance. Ano special feature? LGBT. Tangina Sogi yan. bill. Diba? Yun ang selling point. Yan ang forefront. Ngayon, isa pa. Lapses nyo rin to eh. Huwag nyo kami sisihin dito. Kayo may kasalanan na ito eh. Kinukuha ninyo mga content creator, hindi rin naman promising. Good governance ang gusto pero ang pinopromote, Pride Month. Isa ka pa. Ang taba mo rin. Ang manas mo tignan sa camera. Paano bibilib sa'yo? Diba? So, again, hindi namin kasalanan to. Yan ang siniselling point ninyo. So, yan ang napoperceive namin sa inyo. Yan ang nakikita namin sa inyo. Yan ang ina-assume namin sa inyo. Tama. Oh. Ako linawin ko lang Kasi, Hindi ko hate yung yung mga bading. Kung bading ka, trans ka. Hindi to sa pagmamalinis o takot. Hindi ako takot sa inyo, putang ina nyo. Hindi ko kayo hate. Sa totoo lang, yung as a person, hindi ko kayo hate. Pero hindi ko gusto na nagpo-promote kayo. That's it. Kung bading ka na, keep it as yourself na. Sarilinin mo na, enjoy mo na yung mundo ng pagkabading mo. Bahala ka sa pagkabading mo. Yeah. Pero wag mong bubuka yung bunganga mo at sasabihin mo na okay yung maging ganyan. mismo. 'Di ba? Okay sa'yo, maging bading. Pero wag mo sabihin sa ibang mga kabataan na okay lang maging bading at maging bading kayo, maging malaya kayo. Fuck you, putang ina mo, bading ka. Hindi yan okay. Nakakadiri yan. So, yan. Meron pang isa But I don't hate you. But I don't want you to promote it. Okay? Yeah, agree. Sobrang agree. Kasi nga meron pang isang content creator sa kanila, pre. Ito lang, nito lang. Sikat. Pander ng media eh. Sabi niya nga, ganun eh. Gusto niya daw yung kabataan hindi matakot daw na maging gay. Sabi niya ganun. Tapos binalita rin, hinheadline din ng isang... Gago! Grabe, di ba? Kaya sabi ko, fucked up. Kaya, again, yan ang forefront niyo eh. Ito, isearch nyo yung sinabi ni Patrick Bet David na itong mga big institutions, kaya nila sinusuportahan yung ganyan. Kasi after sila sa ESG score. Ngayon, yung ESG score, What is ESG? hindi ko na masyadong na-research ko nung ibig Ano sabihin. yan eh? Equity ata yan. Parang ganun. Parang ganun. Pero basta, yung ESG score, ang nagbibigay niyan, isa pang mas malaking institution ulit. Bitawan mo. Okay. Para matarget na tayo. Kung hindi ako nagkakamali, WEF to sa World Economic Forum. Kasi meron pang mas malaking nangyayari. Ngayon, yung mga institutions, nadadagdagan yung ESG score sa pagpo-promote ng specifically yung LGBTQIA plus HDMI PS5. Ano yan? Nagbibigay Warhammer. pag successfully nakapag-comply sila doon sa ESG score na yon. Kung hindi ako nagkakamali, ano yan eh. Bukod sa promise ng pag-angat ng credibility ng institutions, score sa kanila sa Score, UEFA, meron ding may monetary gain din. So, yun, basta search yun. Benefit din pala yung pagpopromote ng bading. Meron doon sa kanila. So, kanila. ang point ko, kung akala nyo na kaya rumarami yung nagpo-promote kasi para nagre-resonate sa kanila na, tama nga, yung kabadingan, hindi. Dahil yun sa mga sarili nilang interest. Kaya nga, Financial gain yun. kaya nga, isipin mo, politiko ang gumagamit nung na yun. Ayoko nang banggitin yung kung sino man yung politiko. Pero alam nyo naman yung kasi. Meron din sa Pilipinas na gumagamit niyan. Meron. Kaya nga, Yan. meron nga silang merong annual meeting sa WEF nga sa World Economic Forum eh.
So, yun, mga taong may status, hindi ka makakasama dun na wala kang status. Puro mga taong may status lang ang nakaka-attend ng meeting na yun. Tapos, yun, so yung agenda dun pinag-uusapan. So, yan, mga bagay na ganyan. Kasi ano na siya pre, kaya biro mo, normal na tao, alam na yan. Kalat na kasi. Lahat, hindi lang sa social media, pati sa video games, pinasok na nila yung ESG. Pag may mga company or video game company ang nag-promote or nilagyan yung game nila ng something gayness nga, ma-alert yun nga, yung ESG. At may monetary benefit sa kanila yun. Kaya, akong akala nga nila is, nararamdaman kami ng mga companies, no. I'm gonna be blunt, but hindi. May pera kasi dyan. Pera lang. Pera yun. So ano, punta na tayo. Na tayo sa muli nating episode ang May baby. So message nyo si 8 Asset kung gusto ninyong mabasa yung mga problema ninyo. But then again, kailangan subscribe ka. Oh, sabihin ko lang din kasi ang dami na nga nag-message ng tanong, ang dami na pre, nahihirapan na tayong basahin lahat. Meron pang ilang makukulit, dinudugtungan nila yung kwento nila. Tapos in-up, sir, sige na, ituloy. Putik, ang daming nakapila, gusto mo ikaw na naman. Maguguluhan, hindi na mababasa yung Nakapila yan, nakapila. Oo, nakapila. Pag hindi na seen or hindi nabasa, hindi ka na replyan, huwag ka na mag-chat pa ulit. Basta yung istorya mo nandun na yun. Hintayin mo lang. Hintayin mo na lang. So ito. Salamat nga pala sa mga nagbigay ng pangkape, no? Ayaw nga pala. Sino yun? Oo. Gusto niya ba na shoutout? Ayaw niya ng shoutout eh. Huwag na basta ikaw yun, So, salamat. The best ka. Kilala mo sarili mo. May nagbigay sa amin ng 50,000 guys. Oo. Pangkape daw. Thank you, kilala mo na sarili mo, Ikaw yun. Thank you, tol. Salamat. So yun, no? Message mo kami and make sure nakasubscribe kayo. And sa mga members natin, shoutout. So ito na. Hi fam. I'm 25 female. In a 3 years relationship with 26 male. Ay, hindi nagkakalayo edad. Normal ba na kahit 3 years na kami, I still don't see my partner sa future ko? Fuck! Kaka-graduate Kamaaga ng reaction na yun. Ka-graduate niya lang this year and hindi ko kasi siya nakikitaan na gusto niya magtrabaho anytime soon. May online business kami pareho. Ako kumikita ng 6 digits per month. Siya naman nasa around 15 to 20K. Sinasabihan ko siya na hindi enough yun at sayang yung tinapos niya. Sinasabi ko sa kanya na kaya niya kitain yun if ever na mag-work siya at the same time. Magkakaroon siya ng experience na pwedeng mailagay sa resume niya, kaso parang ayaw niya talaga. Ayaw magtrabaho ni tropa, ayaw ng traditional job. Yan, 9 to 5 na sinasabi natin. Pading! To be honest, medyo napipressure na ako. Gusto ko na mag-settle, ang hindi ko nakikita sa kanya na ganun din gusto niyang mangyari anytime soon. So, pag tinatanong ko siya, anong plano niya? Ang lagi niyang sagot, wait lang daw ako. Mag-iipon lang daw siya. Kaso, 3 years na kami, pero till now, wala pa siyang ipon. Di ko alam hanggang kailan ako makakapagtiis na maghintay for him. Ang hirap i-let go kung anong meron kami kasi mahal ko siya and ramdam kong sobrang mahal niya rin ako. Natatakot ako na baka nagsasayang lang ako ng oras sa maling tao. Please, help. Nagmamahalan sila, no? Ito nagliyam na to, babae. Babae, pre. Babae to. Problema niya dahil sobrang tamad yung lalaki. Not necessarily tamad. Tingin ko immature. But ayaw dagdagan yung Effort. financial capability. Kasi may business naman yung lalaki. Pareho siya. Pareho sila may online business. Si girl is 6 digit ang kinikita. Si lalaki naman sa online business is 15 to 20K lang daw. Tangina mo pala eh. Bakit gusto mo abulin yung kita mo?
Hindi, akala na itong babaeng to, kakampihan ko siya. Tangina ka pala eh. Di ba? Umangat ka dyan, bakit kailangan habulin ka palagi? Gago ka ba? Di ba? Lumalabas talaga pagkamukhang pera ng mga babae kahit kailan, no? Ang hirap. Sige, go. Kasi ano eh, unfair talaga eh. Alam mo yon, tayo naman mga lalaki, pag minahal natin yung babae, kahit tindera ka lang ng lugaw dyan, wala kaming pakialam sa'yo, bubuhayin ka namin. Ikaw, umangat lang sahod mo, yabang-yabang mo na. Di ba? Magkarelasyon kayo eh. Matanda na kayo. Dapat matured ka na hindi na tayo naghahabulan ng sahod. Yung ganyan naghahabulan ng sahod, maintindihan kita, 21-year-old, 19-year-old, or 23 kayo, 22. 28-year-old, dapat naunawaan mo na. 25 siya, 26 si lalaki. 26, 25. Dapat naunawaan nyo na rin yan. Still. 21, 22. Gets kita. Gusto mo pa ng malaking career. 26, 25, andyan na nga yung mga marriage, nagko-couple na ng marriage, diba? Dapat naiintindihan nyo na yung sarili ninyo na may kanya-kanya kayong grow, pero hindi kayo mag-iiwanan, diba? Ibig sabihin, lumalabas yung mukha kang pera talaga. Alam mo pare, ang hirap na ipagtanggol sa part na to. Kasi nga, naintindihan ko siya na in a way, kasi nga, gusto niya nang ikasal sila. Yun ang nilook forward niya sa lalaki. Kaso nga lang, si lalaki, parang nakukulangan nga siya. Pero, di ba, hindi ba ito yung ipinaglalaban ninyo in the first place? Tama. Di ba? Feminism, nabuo ang feminism because you want equality nga. Di ba? So, you want kung gusto nyo ng equality, meaning gusto nyo ng responsibility ng isang lalaki din. Yung equality. Exactly. Di ba? So, since nasa iyo na yung power, ikaw yung more financial, so since equality nga pinag-uusapan natin dito, ito yung pinaglaban niyo in the first place, yung pagiging provider, pwede mo nang kunin. Equal mo yung pera mo. Isa pa. Di yung kung 6-digit kita mo, ba't hindi mo palakihin yung kita ng asawa mo? Mag-invest ka doon sa tindahan niya. Ayaw mo kasi ibigay yung pera mo, madamot ka kasi babae ka nga kasi, nature mo kasi yan. Maging madamot, maging swapang. Ang gusto mo, habulin yung kita mo, pero kami mga lalaki, never namin ni-request sa babae na habulin mo yung kita namin. Diba? Ikaw ba nagka-girlfriend ka ba, Ching? Ikaw, nagka-girlfriend ka ba na, kumikita na kayo ng 6-digit before, diba? 150K, 170K, let's say. Sinabi nyo ba sa asawa nyong babae yun o sa girlfriend nyo na magdagdag ka kasi ng work mo. Ikaw babae kang tamad mo eh. Kinikita mo dyan 20 mil lang, BA, ganyan 30K. Dagdagan mo pa yan. Dapat mga 80K man lang para malapit-lapit sa sahod ko. Hindi kami ganun eh. Tingnan mo kung gaano ka-romantic kami mga lalaki. Kayo mga babae talaga, kinreate kayo bilang diabolical. Mga demonic talaga kayo mga babae. Kayo mga demonyo talaga kayo mga babae. Tingnan mo kung paano kayo kinreate. Pag lumaki sahod mo, kailangan malaki din sahod ng boyfriend mo. You fucking selfish, diabolical, demonic bitch. Stupid cunt. Demonic ka. Di ba ang pagmamahalan, di ba dapat kaya mong i-share yung meron ka? Kasi nga nagmamahal ka eh. Hindi kaya ng babae yun kasi kayo mga babae, demonic kayo. Kaya parang hindi ako naniniwala doon sa sinabi niya pre na nagmamahalan sila. Kasi exactly. Diba? Sabi niya rito ang sabi mo rito, pareho kayo nagmamahalan. Sabi niya ang hirap i-let go kung anong meron kami kasi mahal ko siya and ramdam kong sobrang mahal niya rin naman ako. Diba? So, hindi nagme-make sense sa akin na mahal mo yung lalaki pero nakatingin ka pala doon sa sweldo niya. Totoo. Diba? Kung ikaw, alam mo naman pala paano maging successful dahil nga mas malaki kita mo sa kanya, turuan mo siya. Ayaw niya ibigay yung pera niya. Pati yung knowledge niya. Ayaw Selfish, stupid bitch to. Pasensya na. Wala na akong pake kung masaktan ka. Pero I know, dahil fan ka namin, magigets mo kami. Selfish ka. Hindi totoong mahal mo yung lalaki mo. Ang mahal mo yung napoprovide niya. Maliit yung napoprovide niya, therefore nauuga ka na. Nabanggit ba kung gano'n nakatagal yung setup nilang ganyan? Actually, 3 years pa. 3 Tingnan years. mo, ang 3 years. naging dito, ang laki na kagad ang ulo mo. Yung sinusweldo niya, so 3 years na rin or more na gano'n ang lagay. Hindi na specify. Hindi pa stable yan, baka- Oo, kaka-promote pa lang nito eh. Kaka-promote pa lang, ang laki agad ng ulo mo eh. Ang dami mo na kagad na isip na putya, liit ng sweldo nun. Alam mo, kung susuportahan mo yung boyfriend mo ngayon, business yun sa kanya, di ba? Yeah. Mas malaki nga ang potential nun na mas kainin pa yung sinusweldo mo eh. Nasa business yun. Ang problema kasi sa'yo,
hindi ka na kaagad makapag-antay, lumaki agad yung ulo mo. Puta, magkano sinusweldo mo dyan, laki na kaagad ng ulo mo. Magkano Diba? sinusweldo dyan? Ang bilis ha? Oo, magkano sinusweldo? 6 digit daw. 6 digit, hindi niya in-specify. Oh, Pero siguro sa 100K lang lalaki, yan. in-specify niya. Oo ano? In-specify niya 20 lang daw sahod ng lalaki niya. Pero yung 6 digit niya, hindi niya sinasabi. Oo. Selfish, stupid motherfucker, stupid cunt. Wala, lumaki agad ulo mo. Easy ka lang. Parang kakaranas mo pala ng 6 digit parang feeling mo, ano na. This is life. Oo, di Di ba? ba? Hindi naman consistent yan. Hindi. Dapat nga, ang tamang, bahal mo siya di ba? O, lumaki na yung sahod mo. Tama nga yung sinabi niya, i-reinvest mo. Huwag ka magtira sa sarili mo. I-reinvest mo lahat dun sa lalaki mo. Mahal mo naman yun Di ba? Yan nga sinabi sa, pag sinabing pagmamahal, di ba? Hindi matutumbasan ng pera yun. Di ba? Huwag ka magtira sa sarili mo. Lahat yan ibigay mo sa lalaki mo. Kaya tignan mo kaya napag-usapan natin ito sa chat lang kaya sabi natin, hindi kaya kayo rin ang nagagalit na puro sa 1% na mayayaman sa mundo ay puro lalaki. Di ba? Sila yung nagagalit doon. Bakit? Tignan mo how we perceive things. Mas romantic kami, mas mabait kami. Correct, correct. Pag ganitong madami kami pera, mas gusto namin mag-provide. Mas mamahalin ka pa namin. Sagad, sagarang, travel, bag, gusto mo? Travel tayo, Dalawa lang yan. Pag marami kang pera ngayon, o kaya kumita ako ng malaki, it's either gusto ko lumabas kasama kayo, mga brother ko, or yung chika bebeb ko, igagala ko. Spoiled na, di Oo, ba? pare. Spoiled. Kasi kakain kami ng masarap eh. And magre-relax kami. Yun lang talaga dalawang pupuntahan ng pera ko, pare. It's either, syempre labas yung mga pang sarili, di ba? Na investment or kung ano man. Pero mostly talaga brother or chika bebeb. Ganun kami ka-romantic sa ebab namin. Kasama kayo sa sarap na gusto naming iparanas pag kumita kami ng maganda. Exactly. Nung kumita siya ng maganda, nung pumasok sa utak niya, 20 mil lang kita mo. What the fuck? Binaliit ka agad. Taas mo sahod mo. Gago hindi. Pag kami, si Monching nagkapera, si Josh nagkapera, si Sadaw nagkapera, ilalabas ko yung babae ko. Tama. Magre-relax kami kung saan man. Maglala-union kami, magtatanay kami, magsa-south kami. Diba? Bitch. Wala kaming sasabihin na taas mo yung sahod mo. Wala kaming ganun sa babae mo. Ang gago nun. Ang gago ka talaga nun. Tignan mo kung gano'n sila ka-demonic, pre. Mga babae Ang hirap talaga. nila, ang hirap ninyong ano. Kaya nga dito kami nag-a-agree. No? Kaya again, nilalabanan talaga namin yung mindset ng feminism na yun. Kasi pag ang babae talaga is yan nga. Ako, I consider her woke kahit di siya mag-agree sa mga pero ganito yung mindset mo, pera, tas mamaliitin mo ng lalaki. Para sa akin, woke ka na ng babae. Now, kaya nga kami against sa ganyang mindset. Kasi nga, pag ganito yung umaandar na utak sa babae, nawawala na rin yung pair bonding Para ka na rin babaeng mataas ang body count para sa akin. Oh. Kasi ang mataas na body count ng babae, ang isa sa mga traits na ilalabas niya is lagi na siyang nakukumpara. Ay, mas malaki yung edits nung isa. Mas magaling bumrotsa yung isa. Ganon. Sila naman, other side naman to, sila naman pera. Pag dumami pera nila, ay, ayoko na to. Loser tong lalaki na to. Lumaki lang ng konti. Stable na ba yan? Ilang taong ka na bang 10 years na ba yung business mo? Hindi pa naman. Di ba kumbaga hindi pa siya stable pero tingin mo na dun sa lalaki, ito pa. Failure. Di ba? Again, punta tayo doon sa point na yon. Yung business niya, lately lang din naman sumikat. Ay, lately lang din naman nag-boom or yung trabaho Shaky pa niya. yan. Ang tingin niya na stable na. Shaky yan. Di ba? Yung lalaki, 3 years pa lang naman kayo. Wala pa yun. Di ba? Pero ang tingin mo na sa kanya, failure na kaagad. Kumbaga, overestimate niya yung sarili niya overestimate mo yung sarili mo. Minamalit niya yung lalaki. Minamalit mo na agad yung babae. Kaya nga, again, hindi talaga kayo for equality. Hindi kayo built para dyan because ang tingin nyo na kaagad sa ibang bagay walang kwenta. Sa isang ganyang klaseng hindi pa siya stable na So, tignan mo kung gaano sila nakakadiri magmahal. Hindi yan totoong pagmamahal, girl. hindi nga Tandaan mo. pagmamahal yun. Kasi kung totoong mahal mo yan, hindi natin pag-uusapan yung sahod ninyong dalawa. Hindi yan true love. At alam mo, dito ka na maliligaw. Dito na maliligaw tong pepe mo. Yung pepe mo, maliligaw yan sa mga susunod na desisyon na gagawin mo. Why? Kasi darating ang time pag hindi mo inabsorb yung sinasabi namin ngayon,
hihiwalayan mo yung lalaki na may 20 mil na sahod, which is not bad. Not bad. Kasi tutulungan mo nga eh. Mahal nyo sa isa eh. Tutulungan mo dapat yung 20K niya. So therefore, hihiwalayan niya yan. Pag di niya inabsorb tong sinasabi natin, Oo. maghahanap siya ng lalaking sumasahod din ng 6 digit, nakakantuting ka lang, at hindi kagaya ng lalaki mo ngayon na may 20K na sahod na sinasamahan ka. Sinisigurado ko sa'yo sa level ng mga may 6 digit na sahod, kakantuting ka lang. Oo. Totoo yan. Pero hindi ka seryosohin, tandaan mo yan. Totoo yan. Tandaan mo yan. Hmm. 'Di ba ang labo nila eh. Kasi nga ang dami-dami ng babae ngayon na ang naghahanap na nga lang ng katulad ng pagmamahal sa kanya ng boyfriend. Sabi niya, alam naman niya, ramdam niya. Sabi niya, sobrang mahal na mahal ako ng boyfriend ko. Ano pang hahanapin mo? Nagmamahal na nga sa'yo, may pera naman, hindi naman loser. Kasi kung loser to, maintindihan natin eh. Hindi nagtatrabaho. Hindi nagtatrabaho. Ay, kumikita may pera eh. naman eh. Kumikita eh. Oo, kumikita naman. So it's just that it's a process talaga sa lalaki. Mahirap ang competition namin eh. Sa lalaki talaga mahirap ang Boy, competition. remember boy, 25-year-old. Sobrang aga pa. Aga pa Boy, niyan. earning 20,000 pesos is not bad for 25-year-old pare. Tama. Totoo yan. So, 'di ba? Nawala na tuloy ako. Pero tama Ay, sorry. Hindi, okay lang 'yun. Yun nga eh. Kasi nga 20,000 na. Ako nga, pare 25 years old ako. Oh, ganun Nasa lang din. 25K. Oh, ganun lang din. Anong kita ko? Ganun lang din. Mahirap Ganun lang. ang competition ng lalaki. Kaya nga pag mga babae talaga, like yung mga ganyang edad na 26, 20, maraming babae talagang kumikita na eh. Yeah. Mga lalaki. Kasi, alam mo na, competition sa inyo, hindi naman ganun kagrabe. Lalo na, baka nga, I assume, hindi mo sinabi yung business, mamaya make-up pa. Oh, Eh, paano kung OnlyFans? di ba? Tangina, anong pagmamalaki mo kung Kaya pala 6 digit. Oo. Hindi, joke lang naman yun. Joke lang yan. Dahil baka sa ano yan, sa mga pabango yan, sa Shopee or what. Hindi, wait. Yung lalaki ang may business, di ba? O pareha sila may business, tapos magkaiba yung business nila. Pareho sila may business. Booming lang tong sa babae, booming. Lang. O, di ba? Dapat ka naiintindihan mo eh. Di ba? Oo. Na same field eh. Oo eh. Tsaka, alam mo, ano ka, napaka-ungrateful mo. Ungrateful eh. Sinuweldohan ka ng malaki. Imbis na wala ka nang ibang sabihin, thank you Lord, thank you Lord. Put- Hindi, ang unang nakita niya, pansinin yung partner niyang nananahimik eh. Sweldo mo. Ina. Para kang nag-ML na nantatrash talk ng kalaro ah. Oh. And then tinatawag niya itong love. Oo. Ang hirap daw bitawan kasi mahal niya. Sira. Bakit ka nasa age na bibitawan mo na? Hindi ko gets yung point eh. Sabi niya doon sa dulo, ang hirap niyang bitawan kasi mahal ko siya. Bakit ka nasa punto ng bibitawan mo siya? Dahil sumasahod ka ng malaki? What the fuck? Di ba? Ala, ang hirap niya doon. Ang hirap niya doon, pre. Ito yung, Hirap nung pagtanggol doon. no. Mm. And then, ano to eh, nasa process to nga na siya ng ano eh. Papasok to dun sa yung female nature ng ano, yung hypergamous, di ba? Mm. Ganid. Papunta na siya dun eh, di ba? Pumunta siya. Yeah. Papunta na siya dun. Nagmamonkey branch nga siya. Kaya sabi nga ni siya daw, yun ang for sure goal niya. Ang Naliligaw. humanap ng lalaki nga na mas malaki yung kinikita. O, hindi, ano pang ine-expect mo sa lalaki mas malaki kinikita? Sa tingin mo, may care yan sa pera mo? Hindi. Bebembangin ka lang talaga. Bebembangin ka lang yan. Kasi ikaw, 6 digit na kinikita mo, let's say 200,000 na kinikita mo monthly. Yung lalaki, gusto mo 300k ang kinikita niyan. Mga piloto na yan. O higit pa. At tingin mo yung mga piloto o higit pa na businessman din na kumikita ng 300k pataas, tingin mo ikaw ang first option na mamahalin yan? Knowingly na 26 ka na, hindi ka pa virgin. 'Di ba? Pangalawa, ang laki pa ng ulo mo kasi malaki din kinikita mo. So malamang sa malamang magiging problematic ka. Mataltal ka na. Kasi I'm a woman, I'm independent woman, ganito ka na eh. So itong piloto na makikilala mo or kung sino man na businessman na malaki din ang sahod, tingin mo mag-i-stay sa'yo, kakakantutin ka lang. Tapos bandang huli, tatanda ka ng binibembang-bembang ng kaliwat kanan ng cheese tube ng mga mayayaman na akala mo mamahalin ka, doon mo mamimiss ngayon yung lalaking sumasahod ng 20k na stable at mahal ka. Putsang ina. Which is endgame na. Wake up call yun, no? Oh. Kunyari, sige, ibigay natin sa kanya yung future. Bigay namin sa yung future. O yun na, ginawa mo na eh, di ba? Kinantot-kantot na siya. Tapos one time, nandun na siya sa condo niya. Mayaman siya eh. Naka-condo na siya. Wala siyang katabi. Meron yung mga Gucci bags. Nag-Gucci bag niya, yung mga pusa niya. Tapos,
Na-imagine niya yung pinaggagawa sa kanya ng mga mayayaman niya, yung mga goal niyang lalaki, pinagkakandot lang siya. Nakasampal ka lang nun. Tapos, na-miss niya yung treatment sa kanya nung mahal na mahal siya na 20K lang yung sahod na, babe, kumusta? Ganyan. Imagine niya ngayon, pinaglulutuan pa siya o kaya sinusundo pa siya, kahit nakamotor lang, atid sundo siya. Puta, maiiyak ka na lang talaga pero wala kang magagawa kasi yan ang choice mo. Nagbase ka na dapat nga hindi sa pera. Di ba? Sa dami-dami ng babae ngayon na hinihiling na yan na lang ang makuha. Pagmamahal na lang, kaso di lang makuha. Ikaw meron ka? And again, bubaba na naman tayo doon sa mindset nila na hindi talaga sila nakukontento, pre. Diba? Kaya diyan papasok na tama ako eh. Kahit binabash nila ako pare. Yung sa sinabi ko na wag mo ngayaan mag-grow. Diba? The fuck na ganito sila mag-isip, ganito sila ka-selfish. Kingina mo dapat hindi ka na humahawak ng malaking pera. Kasi laging, pagka humawak sila pera, parang, more, ano pang kayang deserve More. ko, ganun, Tapos pagkuha nila ng pera, titingin na sa'yo yan. Bilang boyfriend ka niya, diba? Okay, bakit yan lang sa'yo? Diba? So sa mata ni Sadao, since ako sobrang rational ko, tangina mo, di ka mag-grow sa buhay ko. Sinisigurado ko yan. Kung mag-grow ka man, binit ka pa rin sa akin, binit. Yeah. Tinan mo, ako sinasabi ko sa'yo, wala kang ibang gagawin kundi magpasalamat sa Panginoon. Maganda yung sinabi mo na yun. Oo. Binigyan ka ng sweldo. Wala ka nang iba dapat talaga gagawin kundi mag-thank you. Kasi ganito eh, babae ka eh. May minamahal ka. Mabubuntis ka eh. Mabubuntis ka. Ngayon, pag nabuntis ka, babagal yang pasok ng pera sa'yo. Yung, kung ano man yung hinahawakan niya. Facts. Pasalamat ka, binigyan ka na nga ng allowance. Allowance mo na yan kasi pag nabuntis ka na, wala ka ng silbi. Aalagaan ka lang. 'Di ba? So, itabi mo yung pera na yan. Sinasabi ko nga eh, ibigay mo na lahat yan sa mister mo. Huwag ka na magtira sa'yo. Kasi nga, pag binuntis ka na niya, gamit din yan. 'Di ba? Kaya, magpasalamat ka na lang talaga. Dahil meron kang marami nga ring mga babae na walang-wala talaga. Pinagdadaanan yung ganun, walang-wala talaga. Mabubuntis pa. Wala. 'Di ba? Pero tatanggapin pa rin nila 'yun. Magiging masaya pa rin sila dahil merong lalaki silang katuwang sa paglabas ng bata. So ngayon, ang nabigay sa'yo, meron ka ng lalaking katuwang, may pera ka pa. Tama. 'Di ba? Ako tol, naniniwala ako bago niya ibigay yung pera. Agree naman ako doon. Pero bago niyo mo iabot yung pera mo o pagkatiwala sa mga lalaki ninyo, sa lahat, siguraduhin mo munang walang bisyo yun. Yun. Hindi nagsusugal, Yeah. hindi gimikero. Wala ka siyang ibang paglulustayan nito kung hindi reinvestment. Diba? Kasi pag na-check mo na yung boyfriend mo pala, tangina, nanonood ng anti-support. Panay boxing lang ang bisyo. Gago, di niya mauubos yung 100,000 sa boxing, pre. Basag-basag buka mo dyan, di ka pa rin tapos dyan sa 100,000 mo. Naka-winning ka pa. Naka-winning gloves ka pa, naka-boxing shoes ka pa. Puta, buo pa rin 100,000 mo, pre. Yeah. Machachani lang siya. Tama. So kung yun ang bisyo ng asawa mo, gym, boxing, barag-barag na mukha niya, may pera pa rin yan. Sinisigurado ko yan, pre. Yan good bisyo talaga. Good bisyo talaga yun, no? Sports, Legit. no? Oo. Sa tagal natin nag-e-sports, pare, hindi pa ako nakasunog ng 50 dyan. 50? Wala pa. Talaga, hindi talaga. Wala pa. Sa sugal po tayo, 1 oras lang yan. Oo. 10 minutes lang siguro yan eh. Yeah. Sana yung mga girls na nanonood nito, alam ko, sabi nga rin kasi nung misis ko kanina, pinapanood tayo. Laging kasi nanonood yun. Sabi niya, hindi ko malaman kung paano mainkinig yung babae rito kasi ang sasakit ng mga sinasabi niyo. Pero kasi ako, dahil sanay na ako sa'yo, sabi niya, gets ko na yun. Kumbaga nagigets niya. Pero yung ibang babae, pero kasi sabi ko sa kanya, masakit man, pero totoo eh. Di ba? Kahit baitan man namin yung boses namin, ito pa rin naman sasabihin namin. Eh. Di ba? So, sa mga girls dyan, no, wag niyong isipin na masakit. Isipin mo, ano ba makakatulong talaga sa'yo? Yun eh. Kasi nasanay kasi kayo sa kwentuhan ninyo ng mga Bulahan. girls ninyo na puro bulahan. Pagkatapos ng araw, wala naman kayo nabuo. Diba? Correct. And maganda pa dito, pre, sa podcast, bakit nahuhumaling yung ibang babae sa ating makinig? Kasi pwede nilang i-earphone. Mag-isa lang silang napapagalitan. Kasi ang babae na nagagalit yan, is pag napapahiya sila sa marami. Tapos ganito kasakit yung sinasabi mo. Kung siya lang naman nakikinig, naka-earphone yung babaeng to na nag-message sa atin, hindi siya ganun kapunit eh. Kumbaga marirealize yung rational, mahal ko naman to. Bakit ko tinitignan yung pera niya? Instead, tulungan ko na lang.
yun lang naman punto namin, doon lang kami umikot eh. So kung masaktan ka man, ang pinaka point lang talaga namin, tuldok namin, ikaw yung nakaangat ngayon, sana wag mong bitawan yung lalaki o sukuan ng ganun-ganun lang. Oo. Kasi pag naghanap ka ng kasing laki ng sahod mo, sinasabi ko sa'yo, doon ka na maliligaw. Ano siya doon, pre, reality check yun. Kakala niya, yung mga malalaki yung pera ng mga lalaki, katulad ng lalaki niya ngayon. Bakit Hindi. kasi ganun eh? Pinipicture niyang ganun. Yeah. Di ba? Loyal. Oo, sus. Di ba? Oo. Alam mo, itong part na to, mahirap lang talaga to ituro kasi this requires maturity talaga. Pero ako, na-realize ko to growing up eh. Yung nire-risk mo, actually hindi siya risk eh. Talagang, pag yung pumaldo ka, di ba? Pumaldo ka. Ang common kasi na iisipin, mga Pilipino, mga tao talaga, mga normies, isipin pag pumaldo, lahat yun para sa kanya. Anong magandang kotse bibiling ko? Anong magandang anuhin ko? Pero ako sa mga taong nakita ko na nung pumaldo sila, talagang ang iniisip nila ay puro sa pampamilya. Ang epic, talagang bilib ako sa'yo. Ganun ang pakiramdam eh. At hindi talaga yung maiisip ng pag isip bata ka nga talaga eh. Pero at the same time, so kaya ako to binabanggit, malamang kaya ganyan ka mag-isip, wala ka pa nun. May pagkakataon ka na rin dahil tumataas na yung sweldo mo, may pagkakataon ka na pasukin yung ganong frequency na pumapaldo ka, pero hindi mo iisipin na wawaldasin mo yun para sa sarili mong benefit. At ako nakita ko na rin yung may balik yun. Parang feeling mo lang wala. Pero may balik yun. Meron talaga. Meron. Kaya nga, yung mahihirap na battles ko sa buhay, nararamdaman ko na kakayanin pa rin eh. Dahil dun sa mga ganong klase ng sakripisyo, matatawag mo sakripisyo yun eh. Magsakripisyo ka para sa mga taong mahal mo, kasama yung boyfriend mo, mga members of the family. Yan ang isipin mo ngayong may pera ka na. In the process, pag naubos na yung pera mo, parang feeling mo, tangin, wala na. Pero ginagaranti kita, may balik sa'yo yan. Yeah. Solid ang balik sa'yo yan sa future. Tama. Yeah. So yun, no? I think, sana nagising ka na sa katotohanan. Katotohanan lang sasabihin namin sa'yo dito at makakatulong sa'yo. No? Maliligaw ka pag tumalong ka pa sa mas mayaman, sabi ko sa'yo. So yun, no? Kung gusto nyo pa naman ganyung klaseng content pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast, babalik kami. Isipin nyo na lang yung sinasabi namin, masakit pero masarap. 3 p.m. Gang! Ayaw ka namin maligaw, girl. Please, wag ka tumalon sa kasing same ng salary mo. Maliligaw ka talaga, promise. Promise, matititi ka ng marami. Walang pake, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etaset at si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko, kalipel.